Isang Pilipino na papunta sana sa Hong Kong naharang sa NAIA Terminal 3 Immigration dahil napag-alaman na peke ang ipirenesenta niyang OEC or Overseas Employment Certificate nating mga OFW. Inamin naman ng nasabing pasahero na nabili niya ang kanyang OEC or ang pekeng OEC niya sa mga nag-aalok ng OEC assistance online. Ito nga ang madalas na babala natin sa mga kapwa natin OFW na kahit isa kayong dokumentadong OFW at kahit isa kayong balik magagawa na kumpleto sa dokumento pero hindi kayo marunong mag-acquire ng OEC exemption online at kinatamaran yung pumunta sa DMW or POA office at nagpa-assist kayo sa mga nag-aalok sa social media. Pwede itong mangyari sa inyo at maharang sa immigration kapag nabiktima kayo ng mga pekeng OEC. Naharang ng Bureau of Immigration ang isang lalaking pasahero na nagtangkang lumabas ng bansa gamit ang peking Overseas Employment Certificate sa Ninoy Aquino International Airport. Ayon sa ulat ng Immigration Protection and Border Enforcement Section, ang insidente ay naganap noong Agosto 15 sa NAIA Terminal 3. Ang pasahero na nasa edad 30 taong gulang pataas ay nakatakdang sumakay sa isang Cebu Pacific flight patungong Hong Kong nang matukoy ng mga opisyal na kahina-hinala ang kanyang dokumento. Dahil dito, hindi pinayagang makasakay ang naturang pasahero at kasalukuyang sumasailalim sa investigasyon. Pinaniniwalaan ng mga otoridad na nakuha ang peking dokumento mula sa mga iligal na nagbebenta online na patuloy na nandilin lang sa mga nagnanais magtrabaho sa ibang bansa. Binalaan ni BI Commissioner Joel Anthony Viado ang publiko na ang paggamit ng peking papeles ay hindi lamang paglabag sa immigration at labor laws, kundi naglalagay rin sa mga biyahero sa panganib tulad ng human trafficking. Itong Bureau of Immigration o BI ay nagbabala sa mga OFWs sa mga nabibili nilang peking OEC. Yung OEC, yung sinasabing Overseas Employment Certificate. Yan, dyan kukuha nila sa Facebook at WhatsApp. Dyan po talaga yung mga sindikato po niyan talagang kumikilos talaga para kumita at mabiktima naman yung mga kababayan natin OFWs. Walang kamalay-malay mga kababayan natin OFWs na biktima na pala sila ng mga peke. Na peke po, ayan peke. Ibig sabihin, hindi po totoo yan, hindi tunay. Yung mga nanggagaling dyan, dyan sa WhatsApp at Facebook, yung saan nabibili po nila para lang daw, para maipakita, sa pagka gusto nilang umalis, mag-abroad. Yan, binabalaan po kayo, mga OFWs, na wag po kayo nabibili diyan sa WhatsApp at Facebook, yung sinasabing OEC o Overseas Employment Certificate. Yan, yung OEC na yan, mga peki po yung naglalabasan po diyan. Pinababalaan po ng magiting nating opisyal, hepe ng Bureau of Immigration dahil marami na pong nabibiktima. Marami pong na question diyan pagpasok diyan sa Bureau of Immigration. Kasi isang kababayan natin na OFWs biktima po ng peking OEC. Gusto lang makaalis, siyempre. Yung mga hindi na sila pipila. Yung mga gustong mapadali yung kanila mga yung mga dokumento, pupunta sila ngayon sa sa Facebook, sa WhatsApp. Ayan. Dahil sa gusto niyo mapadali na makuha yung na tulad ng OEC, peke naman pala. Ayan. Mahuhuli kayo ng Bureau of Immigration. Alam niyo po, hindi po kayo makakalusot diyan, Hindi kayo makakalusot dyan sa Bureau of Immigration. Kaya guys, para sa lahat ng mga OFW, lalo sa mga balik manggagawa na mag-a-acquire ng OEC exemption at hindi marunong online, ay maging babala ito sa inyo. Siguro talagang OFW ang nasabing Pilipino na harang sa immigration, ngunit nagpa-assist lang siya online. Pero kung hindi naman siya OFW at nagbabaka sakali na makalusot sa immigration gamit ang pekeng OEC, ang masasabi ko lang ay napakatalino niya. Akala niya ata ay makakalusot ito sa immigration.
Kaya guys, inuulit natin sa mga kababayan nating OFW, kung balik magagawa kayo at hindi marunong online, ay sumadya kayo sa pinakamalapit na POA office or DMW office na ngayon at pwede kayong bumaprint ng UEC exemption sa kanila para hindi kayo nabibiktima ng mga peking UEC. Eto naman, may nagtatanong na isang kababayan nating OFW na nakita ko sa Facebook post. Meron na daw siyang UEC exemption. Kailangan pa daw ba kumuha ng panibagong polo verified contract kung pareho lang namang employer ang babalikan? Ang sagot dito, kung isa ka ng dating documented OFW at pumunta ka sa ibang bansa na may dalang polo verified contract, UEC, o kaya naman pumunta ka sa ibang bansa na naka-visit visa at nag-employment visa sa ibang bansa. Ngunit nakapag-verify na ng kontrata noon at uuwi sa Pilipinas at babalik muli sa parehong employer at nakapag-acquire na ng UEC exemption. Ang sagot guys, hindi nyo na kailangan ng panibagong polo verified contract dahil nga documented OFW na kayo at may record na kayo sa DMW at meron na kayong UEC exemption. So, yun lang ang gagawin nyo guys. Kailangan nyo lang mag-acquire ng UEC exemption online. Pero kahit exempted kayo sa UEC at balik manggagawa kayo kapag uuwi kayo sa Pilipinas, ay sinasuggest ng mga Migrant Workers Office na lagi nyo dapat daladala ang inyong printed contract or ang valid contract nyo at ang inyong lumang contract verification just in case man hanapin ito sa immigration. Pero guys, hindi ko pa naranasan na hinanapan ako ng kontrata sa immigration. Pero at least ay daladala nyo dapat ang kopya ng inyong kontrata dahil may mga immigration officer na hinahanap ito. Sa mga pauwi naman sa Pilipinas or pabalik sa ibang bansa ng mga documented OFW at hindi alam ang mga latest requirements pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa, eto guys, meron akong video. Latest requirements pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa para sa mga documented OFW ngayong buwan ng August 2025. Sino-sino ba ang mga documented OFW na palagi ko nababanggit sa mga video ko sa tuwing gumagawa ako ng mga requirements update buwan-buwan? Ang mga documented OFW guys is ang mga kababayan nating OFW na pumunta sa ibang bansa na duman sa OWA, DMW at sa PIDUS at sa mga legit manpower agency. At yung mga dating hindi dokumentado na pumunta sa ibang bansa, ngunit nakapagbakasyon na sa Pilipinas at nakapag-verify na ng kontrata sa Polo Office at nakakuha na ng UEC sa POA. Sila ang mga documented OFW. Inuulit natin guys na yung mga OFW na pumunta sa ibang bansa na dumaan sa legit manpower agency sa DMW, OWA at sa PIDUS at yung mga kababayan nating dating hindi dokumentado na pumunta sa ibang bansa kagaya na naka-visit visa ngunit nakapag-verify na ng kontrata at nakauwi na sa Pilipinas at nakakuha na ng UEC. Sila ang mga documented OFW. So, ang mga requirements na kailangan dalhin pauwi sa Pilipinas ngayong buwan ng August ay number 1. Ang inyong e-travel arrival card registration. Take note guys na kapag umuwi ko sa Pilipinas at nakagawa na kayo ng e-travel arrival card or e-travel account, kapag babalik na kayo sa ibang bansa, yung nagawa nyong e-travel account ay doon lang din kayo magla-login at doon nyo lang din gagawin sa account na yun ang inyong e-travel departure card kapag pabalik na kayo sa ibang bansa. Hindi siya separate registration. Kailangan nyo lang mag-login sa inyong account. Ngunit take note guys, para din sa mga nagtatanong na ang e-travel account ay nagsimula lang ng February 1, 2024. So kung nakauwi kayo sa Pilipinas noon na hindi pa February 1, 2024, meaning ay wala pa kayong account. So kailangan nyo gumawa ng account sa e-travel na mayroon akong mga video tutorial na ilalagay ko sa description ng video na ito. At ang tanong ng iba, paano naman daw kung hindi na ma-open o nakalimutan ang account at email address? Ang sagot guys, kung nakalimutan nyo ng account nyo, ay pwede naman gumawa ng panibagong account gamit ang ibang email address nyo. Dahil nasubukan ko na yan. Number 2, ang inyong passport
Number 3, ang inyong ticket. Pero guys, lagi kong ina-advise na kapag uuwi kayo sa Pilipinas at isa kayong documented OFW, lagi nyong dadalhin ang luma nyong contract verification at ang bago nyong kontrata. So, kagaya nito guys, ang inyong dating lumang contract verification at ang inyong bagong kontrata. Dapat lagi nyo itong daladala kapag uuwi kayo sa Pilipinas para sa inyong bakasyon. Hindi naman ito madalas hinahanap sa immigration. Pero guys, may mga iilang OFW ang nagbahagi sa atin na na-offload sila sa immigration kahit meron silang OEC valid visa, ngunit wala silang dalang bagong kontrata sa kanilang employer. At kinaumagahan sila nakalipad dahil nga hiningi nila or sinend sa kanila ng kanilang employer ang kanilang valid contract or ang bagong kontrata. Doon pa lang sila nakalipad. Ang tingin ko dito guys, meron kasing tinatawag dito sa ibang bansa na terminated OFW. May mga immigration officer lang siguro ang nagpapasiguro na hindi ka terminated. Kaya kahit documented OFW ka, ay at least dala nyo ang inyong bagong kontrata na galing sa inyong employer. At kung available pa ang inyong lumang contract verification, ay dapat dalhin nyo rin. Kagaya dito sa naranasan ng isang kababayan natin na nabahagi na natin ng isang buwan na na-offload siya sa immigration dahil nga hinanapan siya ng kontrata ng immigration officer. Kung may ticket ka pabalik sa amo mo at wala kang hawak na bagong kontrata, huwag ka nang pumunta sa airport dahil panigurado magka-problema ka at magkaroon ka ng record. Eto ha, kung babalik kayo sa dati nyong amo, dapat dito pa lang naka-verified contract na kayo para pagdating sa Pilipinas at pagbalik mo dito ay hindi ka na mahihirapan. Sabi ko sa upload ko na kung wala kayong bagong kontrata at may ticket kayo pabalik, huwag na lang pumunta sa airport. Kung alam mo sa sarili mo na wala ka talaga ang verified contract. Kasi kahit may ticket ka pa at wala kang verified contract, hindi ka talaga paalisin. Hahanapin talaga sa iyo. Ewan ko sa kay dito may nag dito sa akin. Mercedita. Bakit ako umuwi ako na walang bagong kontrata? Babalik din ako. Wala namang problema. Yung malapit na ako babalik. Maria, sabi niya, yung malapit na ako babalik, doon pinasa nila o pinasa. Hindi talaga nung time ng araw na tapos na lang yung araw parang ganun oras na flight mo. Wala pa din. Kahit nung nasa pa lang ako Butuan, sinabi ko na ipasa mo na kung mayroon. Sabi niya, hindi na daw kailangan. Yun din ang sabi niya sa akin. Yung dito. Tapos mayroon pa ditong isa na sabi, babalik na ako, no need talaga contract at re-entry. Sabi niya ganun. Ewan. Di ka din bilhan ng ticket pabalik kung di ka nila bigyan ng yun. Hindi binilhan ako. Mayroon. Back and forth. Tsaka mayroon pang isa dito na sabi, no probs naman. Basta bakasyon ka lang. Same employer. Same employer lang din ako. Tapos, basta may OEC ka lang. Subok ko na yan. Hindi ko alam yan. Basta sa akin, wala talaga. Hindi ka pa alisin kapag wala kang verified contract. Ewan ko lang sa iba kung bakit sila nakaalis, hindi ko lang alam. Mayroon pa dito si Chris, ba't ako nakabalik? Hindi ko alam eh. Ako lang yata eh. Hindi, mayroon din akong pamangkin. Mayroon din siyang pabalik na ticket. Tapos ngayon lang naman. Tapos nung pagdating niya sa kahit may OEC pa siya, hindi siya nakaalis. Kaya sa mga dyan, nag-online na ganun, huwag na lang. Mas mabuti yung pumunta talaga kayo sa office para sa pagkuha, dahil pagdating sa tapos wala kang verified contract, hindi ka talaga paalisin. Yun yung ang katotohanan. Ewan ko lang sa iba bakit sila nakaalis, basta sa akin wala. Tapos nung nasa Manila ako, naghintay ako ng 1 linggo, ayun, pinasa na sa WhatsApp ko. Tapos yun, nakaalis ako. Pero sinabihan ako na kapag sa susunod na wala kang kontrata na paalis ka, hindi na ka paalisin. Hindi na kita paalisin. Yun yung sabi. Kaya yun, may record na ako doon. So, tanong ng marami, kailan pa daw ba magpa-verify ng kontrata bawat uwi nyo sa Pilipinas? Ang sagot guys, kung isa na kayong documented OFW na nabanggit natin kanina, na may dati ng contract verification at nakakuha na ng OEC, at babalik muli sa parehong employer at walang any employment changes. Hindi na required ng panibagong Polo verified contract dahil pwede na kayong mag-acquire ng OEC exemption sa inyong PAPS-BAM account. Ngunit yun nga guys, ina-advise natin sa mga documented OFW na uuwi sa Pilipinas para sa kanilang bakasyon
ay lagi niyong dalhin ang inyong lumang contract verification at ang inyong bagong kontrata na hihingin nyo sa inyong employer or kumpanya. Magandang araw po sa lahat ng ating mga OFWs. Explain ko lang po at clarify ko lang po yung bagong advisory po natin. So napapansin po natin, ganito po yung itsura ng ating kontrata. So andyan po yung pangalan ng employer at yung ating pangalan at napapansin po natin 2 years po yung ating kontrata. So pag check po natin sa second page, nakalagay din po dyan yung petsa kung kailan po pinirmahan. So kung for example ito ay March 2022, noong 2024 ay expired na po ito. Pero kung tingnan nyo, na-verified po na po siya dati. So ano pong gagawin? Kung uuwi po ako ngayong taon, gagawa lang po ako ng panibagong kontrata. So for example, ito po, same pa rin po ang employer, pero pirmahan ko pa rin po, hindi ko na po kailangang ipa-verify ito. Okay? Pero pag uwi ko po sa Pilipinas, itong dalawa po ang dadalhin ko all the time. Ito po ipapakita ko sa immigration na hindi po nagpalit ang aking employer since 2022. Okay? And then, para naman po sa mga workers na open contract or walang duration ng kanilang contract or indefinite, hindi na po kailangan mag-issue ng bagong kontrata. Kung kayo naman po ay balik manggagawa, online na po ito. Kung babalik po kayo sa inyong dating pinagtatrabahuhan, meron na pong tinatawag na OEC Exemption Certificate na inyo na pong makukuha sa sarili ninyong online account sa Department of Migrant Workers. Hindi nyo na po kailangang pumunta dito sa amin dahil dire-diretso po yung pagkuha ng OEC sa inyong online account. Ngunit sa mga OFW na may mga employment changes kagaya ng nag-change employer, change job site, nag-change company name kahit pareho pa rin ang owner, nag-change position, at yung mga babae na napalitan ang apelyido sa kanilang visa, passport at kontrata. At yung mga pumunta sa ibang bansa na naka-tourist visa na nag-employment visa sa ibang bansa. Required sila at kailangan talaga sila magpa-verify na kontrata sa polo office sa bansa kung saan sila nagtatrabaho para makakuha sila ng updated OEC sa POA sa Pilipinas at para hindi sila makaproblema pabalik sa ibang bansa. Sa ibang mga bansa naman tulad ng Saudi Arabia ay kinakailangan nyo dyan ng exit re-entry visa, pati nga sa bansang Kuwait. Pero marami namang mga OFW ang nagsasabi na hindi naman daw lahat kailangan ng exit visa sa bansang Kuwait. Pero guys, kayo ang nakakaalam yan at tanungin nyo ang inyong employer. Nakita ko lang din yan sa announcement ng Kuwait Times na meron na nga daw exit visa sa bansang Kuwait. At sa iba pang mga bansa, kayo ang nakakaalam yan at itanong nyo sa inyong employer. Dahil hindi naman yan requirement sa Pilipinas. Requirement yan sa bansa kung saan kayo nagtatrabaho. Dito kasi sa United Arab Emirates ay wala naman tinatawag na exit re-entry visa. Diyan ko lang yan madalas naririnig sa bansang Saudi Arabia. Kailangan po natin yung ating exit re-entry visa kung babalik pa. Exit visa kapag ikaw po ay mag-for good na. So, pumunta naman tayo sa mga requirements pabalik sa ibang bansa. Number 1, ang inyong e-travel departure card registration. Number 2, ang inyong OEC. Number 3, ang inyong visa. Dito sa United Arab Emirates ay Emirates ID na natin ang ating visa. Kaya yun na ang ipapakita nyo sa immigration. Pati nga sa bansang Kuwait ay civil ID na rin ang kanilang visa. Kaya dapat dalhin nyo ang inyong original civil ID. At dapat sa mga taga-Kuwait ay nakapag-register kayo sa inyong Kuwait Mobile ID. Dahil madalas hinahanap yan sa NAIA. Number 4, ang inyong passport. Number 5, ang inyong ticket. At number 6, ganun pa rin guys, paulit-ulit natin pinapaalala na dapat lagi kayo nagre-renew ng inyong OWA membership kada 2 taon. Dahil 2 taon ang validity ng ating OWA membership. Dahil insurance natin yung mga OFW habang nagtatrabaho tayo sa ibang bansa. So yan ang mga requirements pa uwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa para sa mga documented OFW.